Gets ko na kung bakit dito pala yung mga organic encounters. Kung gusto mo na makahanap ng Habibi, dito to sa JBR. Perfect spot for sunset viewing. Let's go. Okay guys, gelato tayo by the beach, no? Tallest Ferris wheel in the whole world is called Ain Dubai. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here sa Dubai, UAE. Last 2 days na lang natin dito. Ay, ano na ba ngayon? 2 days. 3 days pero 2 full days na lang natin dito sa Dubai. And ngayon, bibisita tayo sa JBR, sa Jumeirah Beach Residences. So, it's a public beach na pwede tayong pumunta. Tapos may mga kabayan tayo na nagre-recommend. Maganda daw to doon kapag medyo paggabi na, hindi na masyadong mainit. Tapos meron doon yung Ains Dubai, yung malaking Ferris wheel. Tapos masarap daw maglakad-lakad doon. So, tara, yun yung gagawin natin ngayon. By the way, guys, lumipat na din pala ako ng hotel. Di ba supposed to be mag-hostel ako, pero hindi ko talaga kaya yung hostel. As in, so guys, ito yung tinuro sa akin. Kumatok daw ako pero wala namang sumasagot dyan. Tapos ganyan yung itsura niya. Parang iba siya. Wait nga. As in, even yung mga kabayan, may mga nakasama ko, 'di ba si Haji nakasama ko, nagbuhat kami ng mga gamit ko. Sabi niya, grabe parang preso yung sabi niya parang preso yung hostel kasi talagang hindi talaga giving. Iba yung itsura ng hostel sa picture tsaka yung sa actual. So lumipat talaga ako ng hotel. Although nag-offer naman yung classmate ko si Kathleen na magstay sa kanila, kaso nahihiya kasi ako kasi ang dami ko ng gamit. Like sobrang magulo na yung gamit ko kasi ang daming mga pasalubong na binigay ng ating mga kabayan. So sabi ko, nahihiya na ako magstay kasi parang ang kalat ng gamit ko, kailangan ko pang ayusin. So sabi ko, lipat na lang ako ng another hotel. Nag-book ako ng hotel, ang mura niya lang. So nandito ako ngayon sa Ibis World Trade Center. Katabi lang to ng dati kong hotel. Di ba may Ibis One Central? Pero ito, mas malapit to sa train station. Kung napanood nyo yung Dubai vlog number 1, akala ko ito na yung hotel. Tas yung pala sa kabila pa yung Ibis ko. Pero ito na yung mas malapit talaga sa World Trade Center na station. Tapos binook ko lang siya kahapon kasi mabilisan lang talaga tong booking. Nabook ko lang siya ng 3,000 pesos per night. Diba? Tapos sabi ko, bakit last time 6,000 yung isang Ibis? Yung pala, nung mga nakaraang weeks, meron pala dito mga parang expo or World Trade, basta may mga event dito sa World Trade Center, kaya mataas yung prices ng mga hotel. But during normal days, 3,000 lang siya. Makalat lang yung ipakita sa inyo. So, ligis ang kalat ng hotel. Pero sige, quick room tour. Ito na yung mga pasalubong. So, inayos ko na lahat ng mga pasalubong ng mga kabayan. May ref lang tayo dyan. Initan ng tubig. Yan, meron tayo dyan. Drawers, cabinet. Ito yung sofa. Sorry, makalat na. Ito pa yung mga bigay ng mga kabayan na pagkain. May table lang ako dyan. Tapos, ito yung bed na makalat din. Tapos, ito yung aking original na maleta. Meron tayo dito mga sampayan, plancha, vault, mirror dyan. So basically, ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos meron tayong window. We also have our own private toilet and bath. Ito yung mirror. Ito lang yung pormahan natin. Naka-short lang ako, naka-simple lang ako kasi magbe-beach lang naman tayo sa JBR. And ito yung toilet. Sorry, ginamit ko na kasi ito so hindi na siya ganun kalinis. Diba? Good for to rin to. Shower area and poop area. Another quick look of the hotel. So, another must recommendation ko na hotel sa Dubai. Budget hotel lang. Imagine 3,000, good for 2. Tapos malapit sa train station. Nasa city center kayo. Malapit sa Museum of the Future. So, if you also want to consider this, ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link nitong hotel para mabilis nyo siyang mahanap. And of course, if you're gonna book your hotels on Klook, you can use my discount code Marvin Samako Klook. Pero kapag sa Agoda naman kayo mag-book, you can also use my discount code Marvin Agoda. Capital letters lahat. So tara na, laban na tayo kasi baka maabutan na tayo ng sunset, magbibiyahe pa tayo papuntang JBR. Let's go! Guys, ito yung hallway. Wait lang, dyan na yung elevator. Guys, ito yung lobby ng hotel nila. Cutesy din yung lobby nila. So, meron din mga tambayan dito. May restaurant sila. Steaksmith, restaurant. Sa lobby, ito yung front desk. Tapos labas lang tayo. Kasi andun na, sobrang lapit lang ng train station.
Ibis World Trade Center. Tapos, ayun na yung train station. Kita nyo? Itong building na yan. Ayan. Ito. Yan na yung train station. So, super walking distance lang. Yan lang yung Ibis. World Trade Center. Sa kabila yung dati kong hotel, Ibis One Central. Tapos ito kasi partner kasi ng Ibis ang Novotel, no? So pwede daw mag-swimming sa Novotel. Merong katabing hotel, it's called Novotel. Sabi nila pwede daw gamitin yung swimming pool doon. Tara, lakad tayo. Yun guys, nandito tayo ngayon sa World Trade Center, no? Red line, yung lagi nating sinasakyan. Tapos punta lang tayo sa pwedeng dito sa Sobha Realty or sa DMCC. Basta lilipat tayo ng orange line. Ay, parang sige, sa Sobha Realty na lang. Tapos kailangan natin makapunta dito sa Jumeirah Beach. Ayan, no? Jumeirah Beach. So itong tram na to. So both yung red line ng train tsaka yung tram. Ayun na pala. Let's go. القطار هي Expo 2020. This train is Expo 2020. The next station is Guys, di ko na pinakita sa inyo kasi alam niyo na naman, di ba? From the red line, bumaba lang ako sa Sobha Realty Station. Tapos, lipat tayo ng tram. Ito lang, may walkway lang dyan. Tapos ito na yung going to the tram. Yan, ito na yung tram. Nandito tayo ngayon sa Dubai Marina. Pupunta lang tayo sa JBR Residence 2. Naligaw ako last time dito. Ito na pala yung beach. Kung pupunta rin kayo sa Palm Jumeirah, ito yun, Palm Jumeirah. Yeah. So, from Marina, punta tayo. 2 stops lang. JBR 2. Jumeirah Beach Residences 2. Don't forget na mag-tap kayo ng Knoll card sa tram, no? Nakalimutan ko to last time. Ngayon, alam na natin. Nasa gilid lang. Maliit lang na parang gano'n. Machine. So, itap nyo lang siya, ha? Kasi minsan nagra-random check. Pero last time kasi Pinay yung nag-check. So, in-explain ko na lang. Yes, don't forget na mag-tap sa mga ganito na orange machine, ha? Ayun yung train station, guys. Pero nasa tram na tayo ngayon. The next station is Jumeirah Beach Residence 1. Tap out tayo, guys. Huwag niyong kalimutan mag-tap tap in tsaka tap out, guys, ha? Yung sa tram kasi nasa gilid yung pagbayad. Hindi siya kagaya nung sa train na bago ka makapasok sa train, magbabayad ka muna. Dito sa tram, nasa gilid yung bayaran. So, alam, bakit kahit red pa na tumatawid na sila? See, red pa naman eh. Tumatawid na sila pero red pa. So, kasi dati nakalimutan ko, 'di ba? Tapos minsan nagra-random inspection. Tinanong ako bakit parang kulang ako ng tap in or tap out. In-explain ko na lang kay ate girl. Filipina kasi siya. Sabi ko, ate, nakalimutan ko talaga mag-tap in kasi first time ko, ganyan-ganyan. Sabi niya, okay, pero next time bawal 'yun, ha? Sabi niya kasi parang may kabayan. Parang next time is meron daw penalty. Buti na lang mabait si kabayan noong in-inspection niya ako. So, tapos naligaw na ako dito last time. Papunta ako ng Palm Jumeirah. Napunta ako dito. So, ang sinearch ko pa lang sa Google is JBR Public Beach, no? Para makapunta ako dito. Kasi kapag ang i-search nyo Jumeirah Beach or ibang way siya eh. Meron kasi mga private beaches dito. Ito kasing JBR Public Beach siya. So, pwede tayo makapunta dun sa may mismong shore. So, ang nilagay ko na lang sa Google is JBR Public Beach. Okay guys, so lakad tayo papuntang beachfront. Ay, ganito pala yung... Ay, ito na yung largest Ferris wheel in the world, di ba? Largest and tallest Ferris wheel in the whole world. Pag gabi daw umiilaw yan, sabi ng ibang mga kabayan. So yan, dito na sa may beach area, no? JBR. Ang cute! At least dito sa Dubai may mga beach din sila, no? For example, naumay ka na sa City Life, then you can just go dito sa JBR Beach Vibe, no? And I think sa iba pang mga Emirates, marami pa daw mga magagandang beaches sa ibang Emirates. Maliban dito sa Dubai. Pero ang cute. First time ko rin dito sa JBR. Tours and Safari. Hi! Ukraine! Ukraine! Hi, Ukraine! Ayun guys, mga yung Ferris wheel. Pero parang may nakita ko mga beach resort dito. Di ba? May mga taga-Ukraine din dito. Ang friendly naman nila ate girl. Nag-hi-hi pa talaga sila. May nakita ko mga ate girl, my princess heart was kaba. Ano ba yun? Sports car? Ba't ang lakas? Ayan, may mga beach resort dito. Pavilion at the beach yata.
Ayan. Ay, ma-cute. Ma-cute yung area. So kung parang kung gusto niyo magpahinga sa city or sa mga Gold Souk, mga luma-luma, dito naman beach vibe. The beach side of Dubai. Alam mo kung ba't ako nagpunta dito? Kasi di ba na-meet natin yung mga kabayan kagabi. Sabi nila kung gusto mo daw makahanap ng Habibi, dito to sa JBR. Bakit late ko nalaman? Kung kailan pa uwi na tayo, dapat pala everyday ako nag-JBR. Dito daw pag morning, maraming mga nagjo-jogging, workout na, mga ka-topless, ganun. Basta mga foreigner kung gusto mo. So, sabi ko, really? Ba't hindi ko alam yan? Hindi siya nakapasok sa top 10 of my itinerary. So kung gusto mo na makahanap ng Habibi dito sa early morning, maraming nagjo-jogging daw dito. Pero ngayon kasi it's afternoon na, mostly mga nagchi-chill na. Ay, ang cute! Ayan, ganyan yung vibe ng JBR, guys. May konting mga nagjo-jog. Beach na nga doon, oh. Alan, saya. So, pwede kayong umupo-upo dito, oh. Meron ding mga pwede kayong mag-picnic actually. Magdala na lang kayo ng parang pang picnic. Tapos dyan, picnic kayo dyan. Daming tao, vibrant yarn. Ayan, finally nakatapak tayo sa beach ng Dubai. Kasi yung Palm Jumeirah, nag-epic fail tayo dun, di ba? So dito na lang tayo sa JBR. Ayan, masaya nga siya pag sunset, hindi mainit. Tapos may mga naglalaro-laro dito. Ito na. Dapat pala nagdala ako ng tsinelas. Hindi kasi ako nagdala ng tsinelas sa trip na to. Ay, may mga nagsuswimming. May mga naliligo pala. Pwede kayong maligo, guys. Sige, check natin. Yun, guys, yung mga western people nagsusunbathing siguro sila kanina. Oo nga, parang nandito ngayon mga organic encounters, I think. Daming naliligo. Guys, sinasabi ko sa inyo yung organic encounters na sa JBR Beach. Yun o. Pwede kayo mag-swimming. Kasi hindi na mainit kasi alang dami. It's giving Boracay. Lay Boracay. Daming tao. Oh, gets ko na. Kung bakit dito pala yung mga organic encounters. Yan o. So if ang purpose ng Dubai trip niyo is maghanap ng organic encounters, JBR. Pag early in the morning daw marami nagjo-jogging. So mag-jogging, panggap kayo na jogging. Hey. Tapos kung late afternoon naman, pwede naman kayong ganito. Chill vibe, no? So guys, may mga surf boards din sila dito. Siguro if you're into surfing, like water sports. Tapos yung background is yung mga building. Ito medyo modern. This one hindi masyadong modern, no? And then, yan. Tara, lakad tayo sa beach. So kung ikaw yung tipo ng traveler na gusto mo by the beach ka lang, kape-kape ka lang doon. Kasi may mga cafes and restaurants over there. Sunset. Hindi lang nakikita si sunset, pero sunset na yan. Ayaw niya magpakita. Basta orange yan. Ayan, nagpakita na siya. Ayan. Oo nga, no? Perfect spot for sunset viewing. Ayan, yung sunset. Ayan, kung gusto mo yung chill lang na ganitong klaseng travel, maybe you have your kids and families. Meron silang mga spots dito na mag-relax. May Starbucks pa nga dun, no? Starbucks. Maybe you can consider JBR area, no? Kung gusto niyo mag-Dubai, another area that you can consider. JBR, Jumeirah Beach Residences. So I think mga condo to, no? Mga residences. Feeling ko mahal yung area na to. I think mahal to, JBR, Marina. Mahal siguro yung area na yan. Or sa mga city center. Yun yung mga mahal-mahal na area dito ng Dubai. Meron silang water park. Di ba meron din tayong ganyan sa Pilipinas? Yung parang, saan nga ba yun? Sa Bataan ba yun? Parang may water park, oh. Daming tao dun, no? Crowded. So, ang nire-recommend nila kabayan, sabi nila, from dito daw sa JBR, lakarin ko daw yung bridge na yan. May bridge dyan sa may sunset area. Lakarin ko daw yung bridge na yan, tapos punta ako sa area na to, sa may Ferris wheel. Ayan.
So sabi nila, total mahilig naman daw ako maglakad. Ito yung nire-recommend nilang ruta. Sige, balik tayo doon sa may sunset area. Nakarin natin yung bridge. Yan. Yung ganyang klaseng relationship sana, Lord. Lord, kita niyo po yan, yung mga, ayan. Lord, anak niyo rin naman po ako. Diba sabi yung mga nagko-comment, nababasa ko lang sa mga comment, di ba? Pag may mga sweet-sweet na tao, tapos may mga nagko-comment, Lord, anak niyo rin naman po ako. bakit hindi ko maranasan yung mga ganyan-ganyan? Sabi ni Lord, may iba kasi akong plano sa'yo. Antay ka lang, masyado ka nagmamadali. The longer the wait, the bigger the blessing. Di ba? So, minsan kailangan ko mag-wait kasi big yung blessing na ibibigay nito. Charing lang. Lord, aasa ako ha. Nabasa ko kasi yun eh. The longer the wait, the bigger the blessing. Sabi ni Lord, chill ka lang my child because oh my God. The longer the wait, the bigger. Ayoko rin ng super big na blessings, Lord. I mean, just the right amount. Because sometimes pag big yung blessing na makuha mo, hindi mo kaya na i-manage, di ba? Hindi mo siya, minsan maano ka, ay masyadong malaki naman tong blessing na to, say gastos ka, di ba ganun? But okay lang yung katamtaman, pero na i-enjoy mo. Just the right amount, pero na i-enjoy mo pa rin yung life. Hindi ka pa rin nagiging ibang tao. Just remain who you are. Guys, ito yung walking path na masaya yung walking path na to, especially hindi siya mainit. May mga beach resorts pa dito. At yeah, ito yung walking path, tapos diretsuhin nyo nga dun sa bridge na yon hanggang sa makapunta tayo sa area na yan. Let's go. And guys, nasa tulay na tayo. So may mga bato-bato sila, may bridge. Ay, pwede maganyan, oh. Kung hindi kayo, para hindi kayo mapagod, may mga scooter din pala sila dito, oh. Pero mag-walk na rin kayo para exercise yun na rin. Si ate girl ka nag-run, oh. So guys, may mga yate-yate din sila dito. Siguro yung mga mayayaman to. Ay, actually may nakita ko sa Klook na parang activity na sasakay kayo sa yate. Parang mga 2,000 plus pesos lang if you also wanna experience that. Maybe ako next time, pag marami akong time, gagawin ko yon, yung yacht experience dito sa Dubai. Baka dyan nga yun, no? Oh, ang ganda ng sunset. Pink, orange. JBR Beach. Liga tayo, 360. Ain Dubai, yata yung tawag dito sa Ferris wheel. Ain Dubai. A-I-N, Dubai. Let's go! Parang sila magkape-kape sa gilid, tapos kakatingin ka lang dito sa dagat. Yan guys, so ang sarap makipag-date dito kung meron kayong jowa. Parang pwede kayong kumain-kain dito or family, no? Sa mga parang dome. Tapos ito yung view nyo, oh. Ay, may umiilaw. Ano yan? May bird. Ay, social. Pag may papasok, may iilaw. Hindi mo kaya. May grand entrance. May grand entrance yung papasok, no? Biglang may fireworks na gano'n. Magkano kaya dyan? Baka mga 1,000 dirham. Sorry. Tsaka na lang. Pag may jowa na ako, tsaka ako na gagawin yan. Habang wala pa tayong jowa, ano na lang, walking lang. Or kape-kape. Baka naman may mga kape dito na hindi naman mauubos yung bulsa natin. Cutie. Sige, nakatawid na tayo sa area na to, no? Galing tayo dun sa JBR Beach. Ayan. That's a beach. Tapos nagtulay tayo. Now we're here. I think this is called Blue Waters, no? Kasi may mga nakasulat to. Blue Waters. I think ang tawag yata sa area na to is Blue Waters. May mga restaurants lang din. Kung gusto nyo mag-cocktails, ayan, no? Ay, may mga ano, ganito lang, oh. Kape-kape na sa gilid-gilid lang. Magkano kaya dito? Milk tea, ice cream. Ice cream. Ano kaya? Guys, dahil Ramadan pa lang ngayon, 'di ba, yung mga Muslims hindi sila kumakain from sunrise to sunset. Tapos may biglang pumutok. Parang yung putok, yun na pala yung signal na pwede nang kumain or tapos na yung fasting nila. So may narinig ako putok. Akala ko kung anong putok na yun. So parang may tapos yung pala is pwede nang kumain.
So, ayan. Pwede na kumain yung mga maslin. So guys, bili tayo ng gelato. Kaso walang presyo kung magkano, no? Excuse me, how much is one? Small, medium, plus, sir. 30, 40, 30, 40, 50? 50. Maybe just the medium one. What is your best or what can you recommend? Viral chocolate. Chocolate. Kinder Bueno. Then baklava. This one's viral baklava pistachio. Yeah, Okay. Kinder. Kinder Bueno. Yeah, maybe I'll go with the ito daw or maybe the Kinder Bueno. Okay. Yep. Okay guys, gelato tayo by the beach, no? So this is 30. Ito yung pinakamaliit. Yun yung binigay ni ate, di ba? Sabi ko medium, pero okay na rin. Tapos nakatipid tayo. Ang binigay niya is maliit, 30 dirham, which is 407. Medyo mahal, no? Mahal pero wala nang ibang nagmamahal sa'yo. Hindi mo po mamahalin yung sarili mo. Mahal siya pero sabihin mo na lang, mahal siya pero mahal ko rin yung sarili ko. So bibiling ko. Cheers! Bugs. Rock. Kinder Bueno. Sarap. Ano ba yan? Para siya yung Kinder Bueno nga na chocolate. Di ba may ganun? May ganung chocolate flavor. Yan. Sarap. With the view of JBR Beach. Actually, may mga upuan din sila dun. No? Pwede tayong upo dun. Sige, upo nga ako. May microphone naman ako. Hindi ko naman nakita yung sarili ko. Ganun na lang. For the aesthetic lang ang peg. Ang sarap. Medyo matamis lang ng slight. Buti na lang yung maliit lang yung binigay ni ate kasi medyo matamis. Parang feeling ko, kung sobrang dami, mauumay naman ako. Sino ba mag-aakala na isang araw lang, nakatambay ka lang sa JBR Beach, makain ng ice cream, habang nag-aantay ng organic encounter. Charot lang. Na-enjoy ko siya guys. Puntahan nyo rin, no, JBR. Public beach siya pero may mga ganito naman. Na-enjoy ko yung paglalakad sa tulay. Tapos yung area dito sa may blue water. Chill siya. Buti nga nirecommend ng mga kabayan to eh. Kasi hindi ko na dapat talaga ito pupuntahan. Pero it turns out, isa sa mga nagustuhan ko. Kasi yung traveling style ko kasi, the more na merong mga magagandang nilalakaran, the more na na-enjoy ko. Di ba? So yung mga countries na favorite ko, yung mga countries na naglalakad ako, masaya yung mga lakad. So ito, gusto ko yung part na to, chill. Tapos may mga tambayan dito. I recommend punta kayo ng sunset. Mga 5, 5:30 para hindi ganun kainit. Makita mo siya mag-transform from daytime to sunset to nighttime, no? JBR, guys. Ang chill lang, no? Yung wala kang hinahabol na itinerary. Ini-enjoy mo lang yung lugar. I love it. Nauna yung dessert ko, parang dapat kumain muna tayo before this. Guys, sa likod natin, ito na yung the biggest and the tallest Ferris wheel in the whole world. It's called Ain Dubai. Yo, pwede kayong sumakay dyan kung gusto nyo. Pero, ang KJ naman kung sumakay ako mag-isa. Yes, meron din na mga, hindi iba-iba yung kulay niya. Yan, may mga pizza dito. Milk tea if you want. Pizza, milk tea. Magkano kaya yung pizza? Medyo nagugutom na. Ay, shawarma. Alam mo, ang sarap ng shawarma dito sa Dubai. No? Mag-shawarma kayo. May nagbigay sa akin na shawarma na kabayan. Tapos kinain ko. Ang sarap ng binigay niyang shawarma. 26 chicken shawarma. 26 AAD. Mas mura pa kaysa sa ice cream, di ba? Ayun, may mga combo. 34. Meron ng french fries and drinks. Sige, bili ako. Hi, one shawarma meal. This one? One combo? Yeah, combo with drinks and soft drinks. Special cost? A card. So guys, ito yung binili natin. Bili ko ng shawarma. Oh. Hinatin na nila 2 peraso. Masarap yung shawarma nila dito sa Dubai. With drinks na rin and fries. So ang total na presyo nito was 34 dirham. Magkano yun? Mga 500 plus, no? Medyo mahal pa rin pero okay na rin. Dinner na naman natin to. Nasa Dubai tayo tsaka maganda yung view natin. Na nasa may ano tayo, JBR. Kanina nga naiisip ko kasi may mga nadaanan akong restaurant na parang social-social. Sabi ko mag-restaurant kaya tayo na social para maganda yung view natin. Kasi nakapang jogging ako, parang hindi ako nababagay doon. Parang pag pumasok ako, mga tao parang, why are you running in the restaurant, Rick? Dito lang tayo, mas bagay tayo dito sa shawarma. Ay, may balot pa. Okay, cheers natin sa shawarma, guys. Daming laman, no? Di ba? Cheers.
Hindi tinipid sa karne. May mga sauce pala silang binigay. Mayonnaise and ketchup. Okay. Thank you Lord, peaceful. Maraming salamat Father. Chicken pala. Meron na ako na-try dati. Beef ba yung last time? Pero super dami ng chicken. Parang mas more on protein siya than the carbs, than the wrap. Kaya sabi ng mga kabayan pala, super safe daw dito sa Dubai. Na for example, kapag i-reserve mo yung table, minsan yung mga tao, nilalagay nila cellphone or car keys, yung mga susi ng kotse. Minsan yun daw yung ginagamit nilang pang-reserve ng table. Tapos wala daw kumukuha. Super wala daw ditong mga ganun. Kasi parang, hindi ko alam, siguro may camera ba dito? Parang lahat ng galaw mo madidetect ng pulis kapag may ginawa kang kasamaan dito. Ano ka talaga ng pulis or parang siguro may mga consequences. Kaya yung mga tao, takot silang gumawa ng mga ganun. So, pwedeng iwan mo lang yung camera mo. Dito siguro, di ko pa naman na-try. Pero sabi ng mga kabayan, super safe daw talaga dito. Parang ang tagal nilang nakatira dito. Pero never pa sila naka-experience ng mga ganun-ganun. Though 6.6 sa karne to, to be honest, mas masarap ko pa rin yung bigay ni Kabayan. Yung may nagbigay sa akin na Kabayan last time, kinain ko na shawarma, mas masarap yung binigay niya than this one. Siguro parang trusted brand yung binigay niya. Nakalimutan ko yung brand. Yan, lawak din pala dito guys. Meron pang The Wharf. Ano yung The Wharf? Baka mall to, no? Oh, may Din Tai Fung pa dito. Mall nga siya, itong The Wharf. Daming magagandang mall sa Dubai, no? Anong meron sa labas? Oh, I think ito na yung mga magagandang residential areas siguro, no? Mga mayayaman. Dito sila nakatira sa mga ganyang residential area. Japanese resto. So guys, naglalakad-lakad lang ako kasi mga residential areas na yung meron dito. Ang sarap maglakad sa area na to. Tapos meron palang Madame Tussauds dito. Madame Tussauds, Dubai. Ito lang siya. Sa likod lang ng itong Ferris wheel. Pasok lang kayo sa itong The Wharf na parang mall. Tapos may Madame Tussauds. Tapos yan, sa likod ko may mga residential area. Chill din yung area na to. Ang sarap lang maglakad-lakad, no? Feeling ko isa sa mga mahal din na area dito sa Dubai. Guys, meron sila ditong parang sa Thailand, yung Chao Phraya Cruise, di ba? Parang magko-cruise kayo, may pagkain. Kasi ikot kayo dito sa JBR Beach. Hindi ko alam na may ganyan, no? Ayan, no? Pwede nyong itry. Or siguro sa pagbalik natin sa Dubai, pwede natin itry itong mga cruise. Ayan, no? Lakas maka Thailand. Sigot kayo dyan, no? So yung mga program dun, sumasayaw-sayaw sila. Kasi di ba pag Ramadan, after sunset, pwede na sila kumain. So parang after sunset, nag-enjoy sila. May nakasulat doon Ramadan something, ganun. Tapos may mga nagtutugtog-tugtog, sumasayaw-sayaw yung mga tao. Parang nagse-celebrate sila parang after 6 p.m. or 6:30 p.m. onwards. So guys, ganito na siya pagkagabi na yung mga buildings, sumiilaw-ilaw na rin. So, yung mga upuan lang sila dito. Pwede ka lang upo by the beach. Yun yung Ferris wheel. Actually, itong JBR, to be honest, isa siya sa mga nagustuhan ko dito sa Dubai na hindi ko in-expect. Kasi usually yung mga nilook forward ko, yung mga nasa itinerary ko na super touristy. But actually, isa to sa mga nagustuhan ko. Kasi masaya maglakad, maganda yung area dun sa may blue waters. Tapos dito may beach vibe. Yan. Masaya, parang beach by the city or city by the beach, no? So I recommend, if magdo-Dubai kayo, punta kayo dito, JBR Beach, no? So guys, bumalik na ako sa may JBR Beach, tapos nilalakad ko ito naman dito sa parang ito yung beach sa gilid, di ba kanina dyan tayo sa may beach, dito naman tayo sa kalsada. Dahil palang mga restaurants dito, oh. Tapos marami pa rin tao naglalakad. Vibrant area. Yes, bumili ako ng parang mango shake. Sa mga ganito lang, sa mga stall lang. Tapos yung nagtitinda, Pilipino pala. Namumukhaan ko kasi siya na Pilipino siya. So nagtagalog ako. Sabi ko, Kuya Mangga yan? Ito. Sabi ko, Kuya Mangga yan? Thank you. It's okay. Thank you. Tapos sabi ko na, Kuya Mangga yan? Tapos sabi niya na,
Wait lang, ano sinabi niya? Sabi ko, Kuya Mangga yan. Tapos sabi niya na, nag-English kasi siya nung sinabi niya, hindi ko maalala. Yes sir, sabi niya, yes sir. Tapos sabi ko na, is that mango? Tapos sabi niya, yes. Tapos sabi ko, katabi niya kasi strawberry. Sabi ko, how about the other flavors? Tapos sinabi niya, strawberry, ganyan. Tapos na magtatanong na ako, how much, ganun. Tapos nag-English din siya. Tapos nung paalis na ako, sabi niya, where are you from? Sabi ko, Philippines. Sabi ko, you. Tapos hindi siya sumasagot. Sabi ko, how about you, where are you from? Sabi niya, Philippines. Sabi ko, Pilipino ka pala, kuya, ba't hindi ka? Sabi niya, akala niya daw kasi hindi ako Pilipino. Sabi ko, nagtagalog ako kanina. So yun, naloko kay kuya. Pilipino pala siya. Hinahirapan niya pa ako mag-English, but yeah, nauuhaw ako. Grabe yung mga kotse rin dito sa Dubai, no? Kanina may mga nag-park doon, parang friends, magpi-friends sila. Tapos parang lahat sila naka-sports car. Tatlo sila na nag-park, tapos lumabas sila, tapos meron sila mga lalaki sila na mga medyo pogi, mga pogi-pogi. Tapos may mga kasama silang mga girlfriends, na magaganda rin yung mga girlfriends nila. Sabi ko, grabe, parang ang yayaman ng magbabarkada na to. Pero on the other side, naisip ko, parang ang hirap din siguro kapag sobrang mayaman ka, no? Kasi ano nang definition mo ng happiness nun? Parang ang hirap mong sumaya. Kasi parang normal na lang sa'yo yung sports car, normal na lang sa'yo yung magandang bahay siguro, normal na lang sa'yo yung, ano ba, mga masasarap na restaurant, sa pagkain. So parang, paano ka sasaya? Parang ang taas nung criteria para masatisfy yung happiness mo. Kasi normal na lang sa'yo yung mga ganung bagay. So, okay na rin na tayo parang normal lang na tao. Kasi pag makakain ka sa masarap na restaurant, parang, wow, pipicturean ko to pang IG story. Or, pag nakapunta ka sa magandang hotel, di ba? Magandang swimming pool, parang masaya ka na yun dun, di ba? Parang, yun na yung definition mo ng happiness. Somehow medyo madali siya masatisfy. But I'm not really sure kasi di ba? Tas yung mga mayayaman mahilig sila magpa-pring, ganun. Or baka hindi siya mayaman na totoo, no? Kasi kung mayaman kang totoo, parang hindi mo na naman masyadong ipagyayabang yun. Charot. Pero bakit kailangan niyang i-pring? Na para bang sinasabi niya na maganda yung kotse ko, ganun. So, ayun. Well, hindi ko rin naman alam kasi hindi naman ako mayaman na. So, hindi ko alam kung ano ba yung nakakapagpasaya sa kanila. But, siguro okay lang yung sakto. Yung hindi ka naman mahirap. Ayoko rin maging mahirap, di ba? Pag mahirap ka, ang hirap din sumaya. Pag sobrang yaman ka, ang hirap din sumaya. I think doon lang tayo sa sakto lang. Comfortable, no? I think I just wanna live comfortably. Yung hindi man siya super yaman, at least comfortable. Kaya siguro yung mga mayayaman na tao, minsan yung mga kahit maraming silang pera, nagko-corrupt pa rin sila, ganun, di ba? Kasi hindi na nila makuha yung happiness nahihirapan na sila. So, kailangan pa namin ng more money siguro or more, I don't know, wala lang, random thoughts lang dahil nakakita ko ng sports car, but maybe naiinggit lang ako. Yung pala yung ending, no? Baka naiinggit lang ako kasi naka-sports car sila, tas tayo nag-walk lang. Charing. Okay, so we're back to the tram station. Tram ulit tayo. Yan guys, kasama ko ulit si Kathleen at si Mark. They're back here. At nasa Global Village kami ngayon guys. Ayan. Itong Global Village, parang marami daw dito mga pavilions ng different country. From the name itself siguro, no, Global Village. So marami dito mga kainan, mga tindahan ng different countries. For example, merong UAE pavilion, may Philippines siguro, no? Philippines, Thailand, Egypt. So parang it's like you're visiting different countries in just one place dito sa Global Village. So ayan siya. Kasama ko ulit yung kaklase ko si Kathleen at si Mark. Sinundun na nila ako sa hotel, no? Nagkotse lang kami, sinundun na ako sa hotel. Pero mga shy type kasi itong kasama ko. So pag nasa camera, nahihiya sila. Tapos guys, itong Global Village pala, hindi siya all year round. Nag-open lang siya ng November to April. So parang half year lang. November, December, January, February, March, April. Kasi pag summer daw dito sa UAE, super init daw talaga. So parang wala rin pupunta dito. Parang hindi ka daw mag-stay ng mga 10 minutes sa labas. Kasi pag nag-stay ka ng mga around 10 minutes din, super mainit siya. Ang Miracle Garden dun daw, sabi nila, ganun din daw. Hindi ko alam yun. So ang Miracle Garden, parang half of the year lang siya nag-open, no? Parang sa malamig na season lang. Pag magpupunta kayo ng summer dahil super init, close pala itong mga areas na to. And guys, affordable pala dito sa Global Village, no? Ito, Global Village ticket, ganyan yung itsura niya. Meron dito sa Klook. If magbubook kayo, mga around 333 pesos lang, oh.
Ganyan yung itsura niya. Ay, minsan yata may fireworks, oh. Pag Friday tsaka Saturday may fireworks daw ng gabi. Ayun guys, may binigay silang passport dito sa Global Village. Tapos pwede nating stamp kung saang pavilion tayo magvi-visit. Let's go. Ayun guys, meron silang mga temple. Thai, ayun, Thai massage. So, baka Thai ito, Thai pavilion. Ito is parang Italy. Yung Colosseum. No, ayun yung Big Ben ng Rome ba yun? Baka Rome doon. Ito ano ba to? Korea. Korea kasi may mga cosmetics eh. Ayun yung ano, Sydney. Australia pala. Harbor. Sydney Harbor. Yun guys, ang lawak pala dito. Ang laki. Ayan. Ito guys is Turkey. Hindi pa ako nakapag-Turkey so hindi ko alam kung ano to. Night market. Turkish night market. Guys, 10 dirham dito sa Turkey Pavilion. May mga ganito sila. Ayan, ayun, 5 dirham lang. Ref magnet ba to? O ref magnet na. Yan, ganito ba yung itsura ng Turkey? Sorry, hindi pa kasi ako nakapag-Turkey eh. Yan guys, meron silang mga Emirati food dito. Parang hotcake sa atin. Kasi yung mga balls. Yan na ba yun yung sound? Parang iftar na yan. Kakain na. Okay. Yan na guys. Oh. Thank you. Let's go. Medyo mainit. Yes. Ano yung medyo maasim? Parang cream cheese. Cream cheese. Oh. Honey. Parang hindi ko makain siya ng... Cream cheese. Parang hindi ko makain siya kat ng ganito. Ito the first time ko naman. First time mo to? It's Bangladesh, Sri Lanka. Sa gabi may mga ilaw-ilaw na yung mga buildings nila. Ang lawak pala nito. Hindi ko na-expect na ganito siya kalawak. So, hanggang doon. Tapos parang sa bawat ganyan, papasok ka pa sa loob. For example, ito pavilion, may pasukan pa doon sa loob. Syria. Hindi pa tayo nakapunta sa mga bansang ito. Yung guys, meron sila dito Africa. Ay, ito pala yung Korea. Ito Korea. Ano tong isa? Europe, Americas. May stage din daw dito. Minsan may mga Filipino artists daw na nagko-concert dito. So guys, pasok tayo sa Thailand. Guys, may mga rides din sila dito. Wow! Guys, meron silang India Pavilion dito. Ito yating sa Jaipur, yung pinuntahan nating magandang facade sa Jaipur, sa India. I think siya yun. Yan, may mini Miracle Garden. Nagpunta tayo sa Miracle Garden last time, no? Meron silang parang mini version dito sa Global Village. Parang wala palang Philippine Pavilion dito, guys. No? Bakit? Ang daming kabayan dito pero walang Philippine Pavilion. Qatar, Jordan, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. KSA. Amsterdam. Is bago lang daw tong area na to. Meron silang floating market dito. Parang inspired sa
Thailand Floating Market. Ah, mga sticky rice. Okay. Pero may mga pailaw-ilaw yung kanilang. So guys, nagdi-dinner kami. Pwede pala yung pork daw dito kapag sa mga hotel kayo kumakain. So yung hotel para may license sila na magtinda ng pork. So nag-pork ribs ako. Yan. Dinner time. So yun guys, nag-catch up lang kami ng mga nakaklase ko tsaka yung husband niya, no. So kumain pa pala kami dito, malapit lang sa hotel. So may mga alam sila ng spots dito. And then that's it lang naman, nag-catch up lang kami, kwentuhan lang about life, kung ano ng mga nangyayari sa buhay namin kasi ang tagal na since nung last na college time namin, di ba, parang kailan ba ako nag-graduate? Basta matagal na 10 years ago, no? Ay hindi, more than maybe 12 years ago. 12 years ago na ako nag-graduate. So, medyo matagal na rin kami hindi nagkakausap-usap. But sometimes naman, pag bubuwisita siya sa Philippines, nagkakausap kami. But yun na, nag-catch up lang naman kami. So, nag-inom-inom din kami ng konti. So, kailangan ko muna matulog kasi medyo, hindi naman ako nalasing. Parang little tipsy lang. But ayun lamang guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye!